Po, eto naman po si Trillanes, tila nakarma ata. Bakit tuka nyo? Kasi 'di ba, lagi niyang bukang bibig na malapit na magkakarawarant na daw si Duterte, magkakaganyan. Lagi niya sinasabi yan eh. Bigyan ko kayo ng example na sinabi niya ho yan na dapat ay may warrant na siya June o July. Anong petsa na Trillanes, November na. Ito pakinggan niyo itong part na to Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nakarma di umano. Tuloy pakinggan niyo. Yan. Ang estimate nung mga informante natin dun sa ICC, lalabas ito ng yung warrant naman ng June, baka mag-spill over sa July. Okay? Yung mga updates na ito ay nakukuha ko po sa mga persons privy to the investigation ng ICC. Kaming batches, the first batch, si Duterte, the father. May pa first batch ka pa dyan. Ikaw talaga, Trillanes. Dami mong alam. The second batch, baka sina Bongo Bato, at si Vice President Sara Duterte. Ito ang tinatawag mong Baldwin II. Manghuhula di ba? Ang bira. Hindi, natawa lang ako kasi etong si Trillanes, laging bukang bibig niya yung ICC, di ba? Kesyo ngayon, may bago na naman siyang pautot. Ito, bago lang ho itong sinabi na naman niya ito. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, itong mama na to, tila obsessed ata dito kay Pangulong Duterte. Ano ba meron kay Pangulong Duterte? Talaga baka naman napapanaginipan mo na yan. Pakinggan ninyo ito tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-obsess etong si Trillanes. Hindi, ito bakit to kanyo? Kasi, bakit ko masasabing obsess? Dati, medyo katanggap-tanggap pa yung birada mo kasi, syempre, tinanggihan ka, sabi ni Pangulong Duterte, allegedly, tinanggihan ka na maging vice president niya, di ba? Nung kandidato noong 2016. Okay sana yun bitter ka for 6 years. Kaya lang, nung 2022, bitter ka pa rin. Di ba? Eto matindi. Ngayon, tumatakbo ka na ngang mayor na ang dapat ay utak mo nasa lokal na. Yung mga propaganda mo nasa lokal na. Sinisiraan mo na nga yung mayor rin dyan Pero bakit hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang nasa isip mo? Bihira ka talaga, ito panoorin nyo ito Kasi ito ngayon lang to. Ibig sabihin, dapat kampanya na Dapat to, pinag-uusapan niya na yung kanyang, plataforma mo bilang mayor na gusto mong maging mayor ng Caloocan. Hindi Ang pinag-uusapan mo pa rin si Duterte. Ito panoorin nyo. Let's bring in our next guest, former Senator Sani Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript sa ICC dun sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Then ito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So, kami po bilang una sa mga Grabe, no? Talagang confident siya na parang sinasabi niya ang dami niyang alam sa ICC. Alam mo kung ako sa iyo, Trillanes, napahiya ka na nga Napahiya ka na nga doon sa mali mong prediction na lalabas na yung warrant ni Duterte ng June o July. Mali na nga yung prediction mo na yon. Sana na nahimik ka na lang. Diba? Sana tumahimik ka na lang, yung bibig mo medyo itinigil mo na. Kaya lang hindi Ayaw mo talagang tumigil. Eto ka na naman, nagpipiling ka na naman na may alam ka sa loob. Diba? May ganyan ka pang alam yan di ba yung nagsabi sa'yo na July lalabas ang warrant? Nagpapaniwala ka pa rin. Hindi nga lumabas ba't ka naniniwala? Pambihira ka, oo. Una nag-file ng communication
ay kumaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, open sources yan. So, hindi yan yung kagaya dito sa korte natin. Senator, kailanganin ba ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Pimentel nung isang araw Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po. Nakakatawa talaga ito si Trillanes. So, talagang sinasabi niya, hindi kasi yung mga abogado dito, ang tingin kasi nila sa dito sa mindset nila tungkol dito sa sa ICC, parang ganito Mali sila diyan Alam mo may alam talaga Hindi, mali sila diyan Ganito kasi talaga ang proseso diyan Alam mo daming alam talaga Iba ka talaga. Silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, hindi po yan. Iba po yan. So, sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC na Feeling abogado, Brad. Feeling abogado ka talaga. Hindi ka na talaga nahiya, A public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No, kahit public statement, it's already an evidence against him. Yan po. So, meron silang while liberal yung kanilang evidence taking, pero very rin sila, very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yon. Kaya merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganong klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi, hindi po ganyan yung nakikita natin. Yung Attorney Conti na yun po yung sa ICC na tandali, kukunin ko yung ang talagang description niya. Attorney Conti ng ICC. Ayan, pakita na. Okay, so sinasabi niya, ito. Sinasabi niya, ICC Assistant to Counsel. Okay, yan po ang kanyang description. So, para lang sa natin, kaalaman po natin. Ibig sabihin, yan. Secretary General o National NCR Chapter, National Union of People's Lawyer, siya founding member, yan. Yung mga kanyang description. So, siya daw yung counsel, okay? Ng ICC na nagpo-persecute, okay? Pero, sabi ni Trillanes, mas may alam pa daw siya. Sabihin, hindi daw katulad ng sinasabi nito ni Attorney Conti. Okay? Ang kanyang description is ang assistant to counsel ng ICC. Okay? So, yan po. So, iba daw yung nakikita niya. Ayaw niya talaga magpauna. Ayaw niya yung yung mauunahan siya sa impormasyon. Gusto niya siya talaga yung bida-bida, di ba? Sabagay, kasi
Siya yung nagmamagaling diyan sa ICC. Ala naman iba pa ang makakuha ng credit. Unahan sila diyan. O, di ba? O, tuloy natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. Bakit wala pa? Ito sabi mo. Ang estimate ng mga informante natin dun sa ICC, lalabas ito yung warrant naman ng June o mag-spill over sa July. Ang tindi ng source mo, Brad. Ang tindi ng source mo. Ako din, mamaya may source din ako. Easy ka lang, ha? May sasabihin ako sa yung source. Ito. Because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and etc. Ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya umabot tayo dito sa panahon na ito. Nax. Nakukuha niyo yung palusot niya. Noong una daw kasi probable cause lang. Kaya supposedly lalabas ng June and July. Okay, yun yung palusot niya. Since tinaas daw yun nila yung standard para sure na makonvict, hindi lang probable cause, di ba? Yung certainty of conviction ang parang hinanap ng ICC. Kaya daw na-delay. Ang bira ka talaga, Trillanes. So, basta makapagpalusot ka na lang, ano? Sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So, ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, ano yan ulit? Mag-aantay ka ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So, may ganun po. Kaya, early I'm next not year. optimistic to say na hopefully, sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what to make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala lang sa akin But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga maka-Duterte na pwede sila magpalusot ng mga mga agents o ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba. Kumaga magugulo. So, ito yung sinasabi ni Trillanes, okay? Yan yung sinasabi niya na ang update daw, more or less, palabas na daw uli yung warrant. Ang tagal yung warrant na yan, Anyway, kasi na-interview siya dito because of the Senate hearing na nangyari nitong recently. So, tinanong din si Escudero tungkol dito. Kung may alam po ba ang Senado tungkol sa ICC? Kasi ang daming alam ni Trillanes Pakinggan niyo yung sagot ni Escudero, ha?
Ito. Forward na natin. Natakil na nga natin yan eh. Ito na yung sagot niya tungkol dyan sa ICC naman. Okay? Kasi pinagpipilitan ng mga media. Ito mga media din talaga eh. Ang hilig talagang gumawa ng istorya eh. Pasok. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Sabi niya, kung kami ang tatanungin, kami po yung nakaupo eh. Kami po yung senador, kami po yung nag-imbestiga. Kung ako yung Senate President, kung kami ang tatanungin, wala pong kumukontak sa amin, wala po kaming alam, wala. Basta ang alam lang namin, nakikita lang namin, nababasa namin sa mga payagan, pinapalaki ninyo. Tapos, nanggagaling lang sa Pilipinong hindi naman taga-ICC. Yun ang sinasabi ni Escudero dito eh. Di ba? Panoorin nyo. I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Sino pa ba? Walang iba kung hindi. Si Trillanes. Who claim to be talking to them. Ba't natatawa ka? Ha? Walang tawanan. Ganun, ikaw talaga. Kasama mo yan dati. Tinatawanan ninyo. Huwag mong tawanan, cheese. Just say cheese. Hindi, kasi alam mo, yan ang nangyayari talaga sa mga yung mga mahilig lang maki-chismis, mga makimarites. Sinasabi ngayon ni Jesus Escudero, kung kami ang tatanungin nyo, at kung ako bilang Senate President, walang nakikipag-coordinate sa amin, o nangihingi ng anything, transcript, o whatsoever. Kasi di ba kiniklaim ni Trillanes na yung transcript daw kukunin na mere alam mo yon, mere pronouncement sa television kukunin na kaagad. Hindi ko ganun yun. Dapat to talaga may dokumentado ho yan. Hindi pwedeng narinig lang namin. Okay na yun. Kailangan may document po yan. Siyempre kahit pa paano somehow may request po dapat. Di ba? Libre naman po, pwede namang kunin. Sabi niya pa nga dito, i-upload nila sa Senate page pero i-upload pa lang. So yung sinasabi na naman ni Trillanes na kesyo dahil doon sa nangyari sa Senado parang na-update yung ICC, isa hong malaki na namang haka-haka. Isa na namang malaking Ikaw talaga. Naku, wag na natin sabihin. Pero walang formal communication or letter from the ICC for me to actually make an educated evaluation of what they will do or where they are right now in the current situation. Paano kung dumating yung punto na formally i-request nila na mahingi yung mga... Talagang si ate, diin na diin. Gusto talaga makulo si Duterte. Bakit ba? Nahirapan ba yung istasyon nyo? Nataksan ba yung mga boss ninyo? Ni panahon ni Duterte, kaya talagang push na push kayo. May kanta ako sa'yo. Push, push. Ay ba pala, touch pala yun. Kala ko push, push. A document. It is a public document. Again, kayo nga, bibigyan ko eh. Di kung ayaw ko magbigay, di ikaw na magbigay. Again, it's a public document. They can easily get access to it. We will most likely even put this in our website. So, ibig sabihin, wala pa. It's a public document, we will give you and we will put it sa website. So wala pa at that time. Sabay ho itong lumabas itong mga interview na ito. So sa madaling salita ho, mga kababayan, may iba na namang mundong ginagalawan po si Trillanes. Hindi ko alam kung sinong bumubulong sa kanya. Yun ang totoo. Alam mo kasi Trillanes, kung ako sa'yo kasi mag-concentrate ka na sa local, tumatakbo ka mayor Hindi. Mantakin mo, hindi ka nga kilala ng mga tao doon, di ba?
Hindi, walang biro. Hindi nila alam kung sino ka. At saan ka? Hindi nga nila alam, taga doon ka eh. Hindi ako nagbibiro. Alam nyo, galing po ako dun sa Caloocan bago po ako nagpunta dito. Alam nyo, tinatanong ko yung mga tao, hindi nila alam na taga Caloocan ka. Magparamdam ka naman dyan, puro Duterte ang nasa isip mo. Di ba? Huwag ganun. Napapabayaan mo na yung yung pangangampanya mo. Kawawa ka naman. O kulelat ka dyan sa kalaban mo. Di ba? Kulelat na kulelat ka. Kahit anong propagandang lumalabas sa TikTok na pumapantay ka na kunwari. Eto mga kababayan papayag pa ako na pumapantay siya sa survey kung kilala siya doon sa Caloocan. Kung alam na taga Caloocan siya. Hindi nga alam ng mga taga Caloocan eh. Na si Trillanes taga dyan. Hindi nga nila alam na tumatakbo pa yan dyan. Paano na anak ng wedding na survey yan. May lumabas kasi na survey na kaso pumapantay-pantay daw. Alam mo naman to si Trillanes, ang hilig sa buladas nito eh. Ang hilig nito sa mga imbe-imbento di ba? Hindi, walang biro. Ngalala niyo yung bank account na before 2016 bago mag-eleksyon, yung bank account ni Duterte, di ba? Few days bago mag-eleksyon, nilabas niya yun. Tapos, tama-tama, buti nasagot kagad at nag-issue ang BPI na walang account si Duterte ganun. Nakalimutan na ng taong bayan kasi nanalo na si Duterte. Pero, sandali, wag ho natin kakalimutan. Pinabulaanan po yan ni mismong si Attorney Panelo. Siya ho kasi ang kumuha ng certification na there is no account sa BPI. So, ibig sabihin, imbento. Itong survey kaya dyan sa sa Caloocan na pumapantay siya kuno. Naku po. Alam mo ang magandang ipa-survey mo sa Caloocan? Kung kilala ka. Ilagay mo dyan, kilala nyo ba na si Trillanes ay taga Caloocan? Baka doon pa lang talo ka na eh. Mga siguro magsabi 90% na hindi ka nila alam na taga Caloocan. Hindi, walang biro. Kasi eto ka na naman. Pinakikialaman mo pa yung nasyonal. Kawawa ka naman. As part of transparency. So, there is no difficulty in obtaining that. And there is no issue regarding that. Okay, Sandra and then Mean. Yes, Sans. So yung kahapon, sinabi rin ni Senator Coco na parang next hearing daw unahin nila yung mga victim. So, but at the same time, sinasabi ni President Duterte kahapon na tapusin na natin to dahil yung kailangan pa daw niyang... Ayan, tapos na po yun sa issue ng ICC. Pero ito yung sinasabi ko sa inyong, sa tingin ko, mukhang malabo pa as of now, ha? Sa tingin ko lang naman po kasi nakarma nga ho eh. Ayoko sanang gamitin yung salitang nakarma, pero papakita ko lang po sa inyo, ha? Yung chief prosecutor, kasi 'di ba sa korte, parang ano yan may yung piskal na magiging prosecutor, siya ay magpo-prosecute dun sa taong idinimanda, 'di ba? So yung kanilang chief prosecutor ngayon ay nahaharap sa matinding issue. Ayan po, yung ICC chief prosecutor facing staff calls for external inquiry into sexual misconduct claims. Nakuha ninyo mga kababayan. So ngayon, may kinai-involve pang itong chief prosecutor nila ng ICC. Ito yung masasabi nating uusig. Kaya nga chief prosecutor Siya ho ang isa sa mga matinding magpo-prosecute. Ganito, sabi ko nga ang pangit pakinggan kasi hindi ako naniniwala sa karma. Pero alam mo, ang tadhana, ika nga, pag ikaw talaga ay binweltahan, talagang mayayari ka. Bakit o kanyo? Di ba nagmamalinis kayong ICC? Di ba mantakin mo nagmamalinis ang ICC na keso sila daw ay umuusig, sila ang korting umuusig sa, alam mo yun, human rights. Kung ano-ano pang mga kasalanan, di ba, ng mga leaders ng ibang mga bansa. Pero kayo mismong umuusig, kayo ay nirereklamo, 'di ba? Ng tingnan ninyo.
Basahin ninyo. Sexual misconduct. Anong ibig sabihin yan? O meron kayong ginawang hindi lang human rights violation. Meron kayong pinadapa. Hindi naman pinadapa. Iba yun, mga NBI yun, tsaka mga pulis yun. Dapa. Gumaganon. Hindi, ibang dapa yan. Baka tuwad. Sexual misconduct di ba? Pagbabasahin nyo yung, hindi ko nababasahin sa inyo lahat, pero sinamarize po natin yan, sabi natin sa ating kaibigan na si ChatGPT, pakisummarize nga ito, nang magkaintindihan tayo. Sandali. Sandali, nasaan na yun? Nawala. Pinasummarize natin yan para talaga maunawaan natin kung ano nangyayari. Sa madaling salita po mga kababayan, sila po ay inireklamo ng kanyang tauhan mismo na merong sexual misconduct, di ba? So nakaka-amaze lang. Bakit? Mantakin mo, kayo yung nagmamalinis, di ba? Kayo yung nagsasabing masama ang si Duterte, di ba? Yan yung pinalalabas ninyo, masama si Duterte, siya po ay mamamatay tao, human rights violator, pero kayo naman po pala ang inakusahan mismo sino ng katrabaho ninyo, di ba? Ayan nakakahiya, di ba? So ibig sabihin lamang po niya mga kababayan, ngayon kasi merong pinaiimbestigahan yung issue na yan ng internal watchdog nila. Pinaiimbestigahan yan, independent watchdog nila, at sinasabi nga na itong tao na ito ay dapat maimbestigahan. Nakakatawa lang kasi wala. Paano pa andar yung ICC ni Duterte? Although, again, alam mo naman yung mga dinideny niya na hindi naman daw totoo yun. Pero gayon pa man, sabi nga dito, the situation creates a crisis for the ICC and ongoing deliberation about war crime charges, di ba? So, alam mo yun, Trillanes, yan ang hirap sa atin kasi, di ba? Kaya tuloy nakakarma tayo sa mga ganyang galawan Lagi yung pinagmamalaki na parang, sila ang nagbabantay ng moralidad ng buong mundo, ng buong bansa. Tapos, ganyan naman po pala sila. Di umano, allegedly. Di ba? Paano pa gagalaw yan? Wala na. Trillanes. Yung pangarap mo makaganti sa mga Duterte, wala na. Sa tingin ko, dadalin mo na yan hanggang sa kaduluduluhan ng buhay mo. Sa tingin ko lang kasi wala walang epekto yung galit niya, yung kanyang mission in life na siraan ng mga Duterte ay tila wala nang napatunguhan. Tila wala nang nangyari. 'Di ba? Tila talagang ending na. Kasi kung sigurado ako nagtanong-tanong yan sa mga kaibigan niya kung may naniniwala pa sa kanya. Kasi kung may naniniwala pa sa kanya, di sana tumakbo siya senador, di ba? O tumakbo siya sa somehow a national position. O di ba? Kaya lang hindi Mga Marcos side, walang naniniwala sa kanya. Pinklawan, inaway na rin niya. Lalo na mga Duterte. So, sino pa kakampi niya? Kahit, lalo na yung taong bayan, wala. Yung mga feeling, yung gusto niya makuha, Caloocan, wala na rin. Hindi rin siya kilala. Kaya nga, alam mo, yun tinatawag nating kinakarma na ataho ito si Trillanes. Lahat ng nais niyang mangyari, lahat ng gusto niyang mangyari sa mga Duterte ay sumusuplak, ika nga, napapahiya, nawawalang kwenta, ika nga. Pati nga daw sa Caloocan, pag yan daw ay pumupunta sa mga barangay, wala daw tumatanggap.
Wala daw tumatanggap po dyan. Pagka siya ho ay nagpupunta sa mga barangay, yun ang balita ko lang balita ko sa mga taga-Caloocan. Kasi nga, ang laging tanong kaagad, sino ba yan? Ano ba? Kailan pa napunta yan dito? So, talagang wala. Walang-wala. Alam mo, Trillanes, ang tawag ho dyan, ako, hindi naman sa ang tawag ho dyan, medyo magising-gising ka na. Magising-gising ka na sa katotohanan, nalaos ka na, magising-gising ka na sa katotohanan na wala nang naniniwala sa'yo. Kasi ito. Ang estimate nung mga informante natin dun sa ICC, lalabas ito ng yung warrant naman ng June o baka mag-spill over sa July. Anong petsa na ngayon? November na. Hindi, kaya sa tingin ko, kaya tuloy feeling ko wala nang naniniwala sa'yo. Pambihira ka naman. Mantakin mo. Lahat na pinagsasabi mo na mangyayari, wala nangyayari. Di ba? Wala na. Mismo nga, si Escudero nga anong sinasabi sa'yo? Sabi niya, wala naman kaming alam dyan kanina ba nanggagaling yan? Doon sa isang tao na nandito naman. Feeling ko bullshit na rin sa iyo Hindi kasi ang ingay mo Ang daldal mo. Ang dami mo sinasabi. Wala naman sila nakikita. Parang ikaw lang nakakakita. Delikado na yan. Hindi totoo po. Delikado yan. Ikaw lang nakakakita. Mahirap yan. Sir, medyo pagkaganyan, medyo ano ka na, medyo mag-reflect ka na. Pag ikaw na lang nakakakita ng mga bagay-bagay, try to reflect. Baka may problema na tayo. Ngayon lang sir. Anyway, yun lang naman ang payo ko sa'yo. May panahon pa. Kung ako sa'yo may panahon pa, umatras ka na sa pagtakbo bilang mayor kasi kesa naman isipin mo senador ka. Okay? Tapos biglang tumakbo ka na mayor, mapapahiya ka. Ano na mangyari sa'yo? Hindi, tumakbo ka kasing vice. Kulelat ka. Talo ka. Ngayon, tumakbo ka ng senador. Wala ka ding... Wala. I mean, hindi ako sure kung tumakbo siya senador pero hindi mo na kayang tumakbo bilang senador. Ngayon, tatakbo ka mayor. Kulelat ka niyan. Sigurado na naman. So, medyo magising ka na sa katotohanan, sir. Magising-gising ka na. Isipin mo yung sarili mo. Kung ako sa'yo, isipin mo na lang yung pamilya mo muna. Pamilya mo na muna. Huwag mo na muna isipin yung ibang bagay sa mundo. Kasi wala na Laos na Okay?